Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga saserdote at mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat patayin ang taong ito pagkat nagpahayag siya laban sa lungsod gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ng Panginoon upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Sa gayon, mahahabag ang Panginoon at hindi niya itutuloy ang parusang inilaan sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Pag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan. Ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito. Pagkat alam ninyong sinugo ako ng Panginoon upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga saserdote at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ng taong ito sapagkat ipinahayag niya sa atin ang ipinasasabi ng Panginoon. Subalit si Jeremias ay binabantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya't hindi siya napatay ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ni Jeremias, ang lungsod ng Jerusalem ay sinasalakay na ng mga taga-Babilonia. Desperado na ang mga tao na ipagtanggol ang lungsod sa mga kaaway. Sa loob ng lungsod, nananawagan si Jeremias na sumuko na sila. Hindi sila makakatakas sa parusa ng Diyos. Kung hindi sila magbagong buhay at sumunod sa Diyos, mawawasak ang lungsod pati na ang templo. Dahil sa mga salitang ito ng propeta, marami sa lungsod ay nadidiscourage na. Kaya nagpasya ang mga tao na patayin na lang si Jeremias. Patahimikin na lang siya. Pero sinabi ng propeta, ang buhay ko ay nasa kamay ninyo. Pero intindihin ninyo na ang mga salitang binibitawan ko ay hindi akin kundi galing sa Diyos. Kung papatayin ninyo ako, mapapasa kamay ninyo ang dugo ng isang inosenteng tao. Nahati ang mga tao. Gusto siyang ipapatay ng mga propeta at ng mga saserdote at ipinagtanggol naman siya ng pangkaraniwang tao at ng mga leaders ng bayan. Kaya hindi siya pinatay. Ito ay madalas mangyari. Kapag ayaw natin ng message, pinapatay natin ang messenger. Pinapatahimik ang messenger. Sa halip na usisain at suriin kung tama ang message, pinapatahimik natin ang messenger. Kaya sa ating panahon, pinapapatay o kinakasuhan o kinukulong ang mga whistleblowers, ang mga radio broadcasters at ang mga journalists. Mas makatulong sana kung pakinggan natin ang message nila at baguhin ang ating kalakaran. Ganyan ang nangyari
kay Jeremias. Gusto siyang iligpit kasi mabigat ang kanyang mga salita, ang kanyang mga akusasyon. Kung nakinig lamang sila sa kanya, hindi sana masisira ang Jerusalem at ang templo. Sinabi ni Jeremias kay Haring Sedekias na mag-surrender na lang siya at hindi masisira ang templo. Pero hindi siya naniwala, kaya nangyari ang pinakamalungkot. Bumagsak ang templo, nasira ang lungsod at ipinatapon ang mga tao sa Babylonia. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng kababaang loob at ng kabukasan na makinig sa mga taong pinapadala ninyo. Hindi po naman kayo nananahimik. Pinapaabot ninyo ang makakatulong sa amin. Sana po makinig kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.